Isipin natin ang isang kwento mula sa kasulukuyang panahon. Isang ina at ang kanyang anak na babae ay naulila at nahaharap sa matinding kahirapan. Sa kabila ng kanilang pagsubok, hindi sila nawala ng pagtitiwala sa Diyos na sila'y makakaahon sa matinding kahirapan kanilang nararanasan. Nagpasya silang hindi mawala ng pag-asa at kumilos upang makahanap ng kabuhayan. Sa bawat hakbang, hindi nila alam na mayroong taong darating sa kanilang buhay na kakasangkapanin ng Diyos at sa kanila'y magiging bukas ang kanyang mga kamay na mag-aalok ng tulong at gabay sa kanilang mag-ina na magbabago ng kanilang kapalaran. Ang kanilang kwento ay isang testamento ng pag-asa, pananampalataya sa Diyos na siyang maglalaan sa kanilang mag-ina ng lahat nilang pangangailangan. Sa unang kabanata, nakita natin ang trahedya na tumama kay Naomi. Namatay ang kanyang asawa at mga anak na lalaki at siya ay bumalik sa Bethlehem kasama ang kanyang manugang na si Ruth, isang Moabita, na nanatiling tapat sa kanya. Sa kabila ng mga kalungkutan, ipinakita ni Ruth ang kanyang lubos na pagsuporta kay Naomi at ang kanilang pagbabalik sa Bethlehem ay naganap sa simula ng pag-aani ng sebada. Ang kabanatang 1 ay isang kwento ng kalungkutan at katapatan, ngunit inihahanda nito ang entablado para sa biyaya ng Diyos na ipakikita sa kabanatang 2. Sa aklat ni Ruth, chapter 2, verses 1 to 13, na ating binasa kanina, ay bumubuo ng isang napakagandang paksa na kapupulutan natin ng mga ginuntuang aral ng Diyos at aking itong binigyan ng pamagat na paghahanda sa pagpapala ng Diyos. Minsan pa, ang ating pag-aaral ay mahahati natin sa 3 mahahalagang points. At ang first important point na pinakikita sa atin ng ating teksto ay sinasabi sa atin ng verses 1 to 3. Paglalaan ng Diyos ng tamang lugar at tamang tao. Sa verse 1, mababasa natin ang pagpapakilala kay Boaz. May isang kamag-anak ang asawin ni Naomi, isang lalaking mayaman mula sa pamilya ni Elimelech. Ang kanyang pangalan ay Boaz. Sa simula ng kabanatang 2, ipinakilala si Boaz bilang isang makapangyarihang tao, mayaman at respetado sa bayan ng Bethlehem. Siya rin ay malapit na kamag-anak ni Elimelech, ang yumaong asawa ni Naomi. Ang impormasyong ito ay mahalaga dahil ipinakikita nito ang magiging papel ni Boaz sa buong kwento bilang isang kinsman redeemer. Ang ibig sabihin ng kinsman redeemer, isang taong may tungkulin sa ilalim ng batas ng Israel na tulungan ang mga kamag-anak na nasa kahirapan. 10 years ago, nagdesisyon si Naomi at kanyang sambahayan na lisanin ang Bethlehem dahil sa kanilang pag-iwas sa kagutumang nagaganap sa kanilang bayan. Ang kanilang desisyon na umalis at magpunta sa Moab ay nagdulot lamang ng pawang kapighatian kay Naomi. Samantalang ang kanyang mga kababayan na kanyang iniwan ay hindi naman nangamatay sa gutom. Dahil sa kanilang pagtitiwala kay Yahweh, sila ay nakaraos sa matinding kagutuman at dumating muli ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng magandang ani at muling nagkaroon ng tinapay sa bayan ng Bethlehem. Minsan, ang Diyos ay naglalaan ng mga tao sa ating buhay na hindi lang magbibigay ng tulong sa panahon ng pangangailangan, kundi magiging kasangkapan pa sila ng mas malalim na layunin ng Diyos para sa ating buhay. Tulad ni Boaz na may kapasidad at puso para tumulong, mahalagang tandaan natin
ang mga pangyayaring ito sa ating kwento, pagkat maaaring sa panahon na tayo ay dumaraan sa matitinding pagsubok ng buhay, may mga taong itinalaga ang Diyos na kanyang kakasangkapanin upang maging daluyan ng pagpapala at pagbangon natin. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanila. And don't ever forget to say thank you sa mga taong nakakatulong sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Sa verse 2 naman, mababasa natin ang pinakitang katangian ni Ruth. Kaya't sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, isinasamo ko sa iyo na pabayaan mo akong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niyang sa kanyang paningin ay makakasumpong ako ng lingap. Sa talatang ito, ipinakita ni Ruth ang kanyang katapangan at inisyatibo. Bagamat siya ay isang dayuhan at walang permanenteng trabaho o karapatan sa bukid, humingi siya ng pahintulot kay Naomi upang magtipon ng mga nalalabing butil sa bukid. Ang ganitong gawain ay para sa mga mahihirap at marunong magpakumbaba. Ipinapakita dito na si Ruth ay hindi takot magtrabaho kahit mahirap ang sitwasyon upang masuportahan ang kanyang sarili at gayon na rin si Naomi. Ang pagiging tapat at handang kumilos kahit sa mga simpleng gawain ay isang mahalagang katangian ng isang taong may pananampalataya. Sinasabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23 ang ganito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Ang mahalagang talatang ito ay nagpapaalaala sa atin ng ating dapat na attitude o saloobin sa ating paghahanap ng trabaho at sa panahon ng pagtatrabaho. Tulad ni Ruth, kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari, dapat natin laging tandaan na ang pagkilos at paggawa ng nararapat ay magbubunga ng blessings. Sa mga panahon ng pagsubok, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos at magtrabaho ng buong puso at buong kalakasan, sapagkat may layunin ang bawat hakbang na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Samantalang sa verse 3 naman ay pinapahayag sa atin ang panimulang paglalahad ng plano ng Diyos. Verse 3, nang magkagayoy, umalis siya at yumaon at namulot sa parang pagkatapos ng mga mang-aani. At nagkataong dumating siya sa bahagi ng parang na pag-aari ni Boaz na mula sa angkan ni Elimelech. Sa talatang ito, makikita natin habang namumulot ng uhay si Ruth, ay nagkataong nakaabot siya sa bukid ni Boaz. Sa unang tingin, tila isa itong aksidente o simpleng pagkakataon lamang. Ngunit sa mas malalim na pananaw, ito ay malinaw na bahagi ng plano ng Diyos. Ipinakikita nito ang kanyang dakilang pamamahala at pagsasaayos ng ating mga kalagayan. Tulad sa pinapahayag sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Sa ating buhay, may mga sitwasyon o taong tila aksidente nating nakikilala. Ngunit maaaring sila ay pinadala ng Diyos upang maging kasangkapan ng kanyang pagpapala at maging instrumento upang madala tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan lamang natin ng pananampalataya at pagiging handa na ma-discern o mapagwari ang mga panahon na kung saan tayo dinadala ng Panginoon at pagkilala sa mga taong pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos na kanyang kakasangkapanin upang makita natin ang kalooban at tugon ng Diyos para sa ating mga pangangailangan. Sa puntong ito mga kapatid, mahalaga na ating tandaan
na ang Diyos ay may plano at layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang second important point na ipinakikita sa atin ng ating teksto ay sinasabi sa atin ng mga verses 4 to 7, ang boss at ang mga manggagawa. Sa mga talatang ito, ilang mahalagang bagay ang ating matutunghayan. Una, ang pagdating ni Boaz at pagkilala sa mga taong nasa kanyang pangangalaga. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang dumating si Boaz mula sa Bethlehem, agad niyang binisita at binati ang kanyang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapala. Wika niya, ang Panginoon ay sumainyo, at sila naman ay sumagot ng pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sa talatang ito, ipinakikita nito ang uri ng relasyon mayroon si Boaz sa kanyang mga tauhan o workers. Isang relasyon na puno ng respeto, kabutihan at pagkilala sa Diyos. Sa modernong konteksto, ipinapakita nito na ang isang leader o amo ay dapat maging mabuti at makadiyos sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga tauhan o empleyado. Ang pag-acknowledge ng both the employer and employees sa kanilang mga gawain ay mula sa mapagpalang kamay ng Diyos ay mahalagang bagay. At gayon din naman na ang tamang relasyon sa Diyos at sa isa't isa ay mahalaga sa bawat komunidad o anumang organisasyon. Kung paano natin tratuhin ang ibang tao ay nagpapakita ng ating pananampalataya at ugali sa harap ng Diyos. Ang nakalulungkot na katotohanan sa ating panahon, bagamat sinasabi natin na tayong mga Pilipino ay isang bansang Kristiyano, ang karaniwang kalagayan ng relasyon ng mga manggagawa at ng mga mamumuhunan ay hindi nagpapakita ng mga prinsipyong tinuturo ng Biblia. Kaya't mahalaga na maabot natin ang bawat sektor ng ating lipunan ng salita ng Diyos, pagkat doon lamang makikita ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan, na ang pinakaugat ng lahat ng problema ng ating bansa ay ang pagkawalang pagkaunawa sa salita ng Diyos ng mga leaders at ng mga mamamayan. Sa nakalipas na linggo, abala ang COMELEC sa pagtanggap ng COC ng mga kandidato. At next year, lahat ng nasa voting age ay muling e-exercise ang isa sa karapatan na ibinigay sa atin ng ating saligang batas. And that is the right to vote. At ang aking dalangin na ang bawat kababayan natin, lalong-lalo na ang mga mananampalataya, ay pag-isipang mabuti kung sino ang kanilang ihahalal sa national at lokal na mga posisyon. Huwag nawa natin sayangin ang ating boto sa mga politikong pinaglilingkuran lamang nila ay ang interes ng kanilang mga sarili at pamilya. Huwag na tayong magpabudol sa kanilang popularidad at pag-entertain sa entablado. Piliin ang mga senatorial at local na candidate na may tamang qualification at karunungan sa paggawa ng makadiyos, makatao at makakalikasang mga batas upang mapabuti ang ating kalagayan. Pag-aralan at kilalanin ang mga candidates. Madami akong nakikitang alternative candidate na hindi mga trapo at hindi bahagi ng mga pamilyang nagtatayo ng dinastiya para pangalagaan ang kanilang mga sariling interes lamang. I know it will take a lot of your time, but it will make a big difference. Verses 5 and 6. Ang pag-usisa ni Boaz kay Ruth. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon?
Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Si Boaz ay isang mabuting lalaki at agad natawag ang kanyang pansin ni Ruth at kanyang tinanong ang kanyang katiwala tungkol sa kanya. Sinagot siya ng tagapamahala ng ani na si Ruth ay ang Moabitang sumama kay Naomi mula sa Moab. Ipinapakita nito na si Boaz ay isang mapagmasid at maingat na tao. Bagamat siya ay mayaman at may mataas na posisyon, interesado siya sa bawat isa sa kanyang mga manggagawa, lalo na sa mga baguhan. Makikita rito ang kanyang pagiging mapagmalasakit at maalalahanin, isang katangian na hindi pangkaraniwan sa mga tao sa ating panahon. Tulad ni Boaz, tayo rin ay tinatawag na maging mapagmasid sa mga taong nasa paligid natin, lalo na sa mga bagong taong ating nakikilala. Tandaan natin na ang bawat tao na nasa salubong natin sa ating landas ay pagkakataon para ipakita ang kabutihan ng Diyos. Huwag nating baliwalain ang mga tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang mga taong tila hindi nating pinapansin ay maaaring mga taong ipinadala ng Diyos upang tayo ang maggamit sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang ikatlong mahalagang bagay na pinapakita sa atin ay sa verse 7, ang pagsusumikap at kababaang loob ni Ruth. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang-maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Ipinahayag ng tagapamahala ng ani kay Boaz na si Ruth ay humingi ng pahintulot na magtipon ng mga butil ng uhay. At sinabi ng katiwala na maaga pa lamang hanggang sa kasalukuyan ay namumulot na siya, maliban sa maikling sandali ng kanyang pamamahinga. Sa talatang ito, pinapakita nito ang kasipagan at kababaang loob ni Ruth. Hindi siya naging pabigat, bagkus siya ay nagsikap upang masuportahan ang kanyang sarili at si Naomi. Bilang magandang aplikasyon sa katotohanan ito, tulad ni Ruth, dapat tayong magpakita ng sipag at kababaang loob sa ating mga gawain, anuman ang ating kalagayan. Ang ating dedikasyon sa pagtatrabaho ay hindi lamang para sa ating pansariling kapakanan, kundi para din sa iba. Ang ganitong kaisipan sa pagtatrabaho ay isang paraan upang magbigay karangalan sa Diyos. Ang kababaang loob at pagsusumikap ay hinahangaan ng Diyos at ng mga taong nasa ating paligid. At dahil sa ganito ang saloobin ni Ruth, sa verses 8 and 9, makikita natin ang pangangalaga at proteksyon ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga." Nang malaman ni Boaz ang sitwasyon ni Ruth, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hayaang mamulot si Ruth ng butil sa kanyang bukid at inatasan sila na huwag siyang pakialaman. Prinotektahan ni Boaz si Ruth mula sa anumang posibleng pangingaialam ng iba. At binigyan pa ng kalayaang uminom sa kanyang banga upang maibsan ang kanyang pagkapagod at pagkauhaw. Ang mga pagkakataon ng biyaya mula sa Diyos ay kadalasan dumarating sa mga taong may malasakit sa kanyang kapwa at may kakayahang tumulong, tulad ng ginawa ni Boaz kay Ruth. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tayo rin ay tinatawagan na magpakita ng kabutihan at
pangangalaga sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga walang kakayahan o walang karapatan o yung mga tinatawag nating underprivileged tulad ni Ruth na isang dayuhan. Ang kabutihang loob na ating ipinakikita sa ating kapwa ay isang refleksyon ng kabutihan ng Diyos na tinanggap din naman natin. Napakagandang pangako ng Diyos ang mababasa natin sa Psalms chapter 91 verse 4. Sabi dito, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. At ang ikatlong important point na pinakikita sa atin ng ating teksto ay sinasabi sa atin sa verses 10 to 13. Ang pabor at pagpapala ng Diyos sa mga tapat. Sa tatlong huling talata ng ating teksto, ilang mahalagang bagay ang pinahahayag sa atin. Una, ang kababaang loob ni Ruth sa pinagkaloob na pabor. Verse 10, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti niyo sa akin? Matapos ipakita ni Boaz ang kanyang kabutihan kay Ruth, siya ay nagpatira pa sa lupa at nagtanong kung bakit siya nakatatanggap ng ganoong kabutihan, gayon siya ay isang dayuhan. Ipinakikita dito ni Ruth ang kanyang kababaang loob sa hindi inaasahang biyaya na natanggap niya. Sa kabila ng kanyang kahirapan at pagiging banyaga o dayuhan, inamin niya na ang lahat ng kabutihang at pabor na natamo niya ay hindi siya karapat-dapat. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian ng isang tunay na mananampalataya. Kapag nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos, ang ating unang tugon ay dapat maging pasasalamat at kababaang loob. Tayo man ay walang karapatan na humarap sa kabanalan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanyang awa at biyaya, tayo ay kinahabagan at kanyang pinaburan. Alalahanin natin na lahat ng mga biyayang natanggap natin sa buhay, maliit man o malaki, ang mga ito ay nagmula sa Diyos. Yan ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Sa verse 11 naman ay makikita natin ang pagkilala ni Boaz sa katapatan ni Ruth. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Sumagot si Boaz at binigyang pansin ang ginawa ni Ruth sa kanyang paglisan, sa kanyang sariling bayan, pamilya, at pagtalikod sa mga Diyos-Diyosa ng Moab upang sumama kay Naomi sa isang bagong bayan na hindi niya kilala ang mga mamamayan. Kinilala ni Boaz ang sakripisyo at kabutihan ni Ruth, at ito ang nagbigay ng pabor sa kanya. Nakita ni Boaz ang kanyang tapat na paglilingkod at katapatan sa isang mas matandang babae na walang kakayahan suportahan ang kanyang sarili. Ang ating mga tapat na gawa ay hayag sa mata ng Diyos at hindi rin nawawala sa mata ng mga taong ginagamit niya upang makapagdala ng pagpapala sa atin. Ang ating pagsusumikap at sakripisyo para sa iba, lalo na sa mga mahihina at nangangailangan, ay may gantimpala. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, tatanggap tayo ng biyaya at pagpapala. Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust,
He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Samantalang sa verse 12, pinapahayag naman sa atin ang panalangin ni Boaz para kay Ruth. Verse 12, pagpalain ka nawa ni Yahweh, dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkup. Nanalangin si Boaz na gantimpalaan si Ruth ng Panginoon dahil sa kanyang mga ginawa na siya ay masumpungan sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos. Ipinapahayag ni Boaz na si Ruth ay nasa ilalim ng kalinga ng Panginoon dahil sa kanyang pagtitiwala at pagsunod. Sa panalangin na ito, makikita natin ang pagkilala ni Boaz na ang Diyos ang tunay na nagpapala at nag-aalaga sa mga taong sumisilong sa Kanya. Kapag tayo ay tapat sa Diyos at sa ating kapwa, ang ating gantimpala ay hindi laging nanggagaling sa mga taong tinulungan natin, kundi mula sa Diyos mismo. Siya ang nagbibigay ng tunay na gantimpala. Dapat nating sikapin na maging mga tao na nananalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba, para sa kanilang ikabubuti at kanilang maranasan ang magandang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. 1 Timothy chapter 2 verse 1. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. Kamusta, kapatid, ang iyong prayer life? And lastly, in verse 13, ang pagpapasalamat at pag-asa ni Ruth sa biyaya ng Diyos. Verse 13, sumagot si Ruth, salamat po. Pinalakas niyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod, sa katunayay hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Sa talatang ito, nagpapasalamat si Ruth kay Boaz at sinasabing siya ay nakatanggap ng biyaya at kaaliwan sa kabila ng kanyang kalagayan bilang isang katulong at dayuhan. Nakita ni Ruth na si Boaz ay naging kasangkapan ng Diyos upang magbigay ng aliw at lakas sa kanya, kahit na wala siyang inaasahang gantimpala o espesyal na pagtrato. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaginhawahan at kaaliwan sa atin sa pamamagitan ng mga taong kanyang ginagamit sa ating buhay. Tulad ni Ruth, dapat tayong magpasalamat hindi lamang sa material na biyaya na ating natatanggap, kundi sa mga tao at mga pagkakataon na nagdadala ng pag-asa at kaginhawahan sa atin. Patuloy tayong magtiwala na sa ilalim ng kalinga ng Panginoong Hesus, tayo ay palaging aalalayan niya sa ating mga pangangailangan at sa mga panahon ng pagsubok. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa ating muling pagtatapos, ang mga talatang ating sama-samang pinag-aralan ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa mga taong tapat at mapagkumbaba. Pinaaalalahanan din tayo na hayag ang ating mga gawang mabuti at sakripisyo na ginagawa para sa iba sa kanyang paningin. Sa kabuuan din ng kwento, ipinakita ng Diyos na may gantimpala ang pagiging tapat, masipag at mapagkumbaba. At ang mga taong sumisilong sa Kanya ay hindi niya pinababayaan. Ang challenge para sa atin lahat sa araw na ito, patuloy tayong maglingkod ng tapat at magpakumbaba sa harap ng Diyos
sapagkat siya ang nagpapala at gumagabay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Magtiwala tayo sa kanyang probidensya at magpasalamat tayo sa mga taong ipinapadala ng Diyos sa ating buhay upang maging kasangkapan ng kanyang biyaya. Ito muli ang inyong lingkod, si Brother Ed. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay patuloy tayong lukuban today and in the coming days.